Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Ang handog ko sa inyo, diretsong opinion at komentaryo, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa ating usapang Boxer Shorts, narito ang ating paspasang post-fight analysis sa naging bakbakan sa pagitan ng mga Japanese boxing superstars na Oya the Monster Inoue at Junto Big Bang Nakatani. Nagharapan dalawa para sa Undisputed Junior Featherweight o Super Bantamweight Championship of the World. The biggest fight in the history of Japanese boxing. Sabi nga naking barbero, the biggest fight daw mula nung magharap si Goku at si Frieza dyan sa Dragon Ball Z. In any event, mga kaibigan, officially nanalo po itong si Inoue by decision para ma-retain ang kanyang undisputed 4-belt Super Bantamweight Championship. Pag-usapan natin ang paspasan ang laban. Did it live up to expectations? After the fight, marami naging revelasyon ang dalawang boksingero sa kanilang post-fight conference. Hihimayin natin ang naging explanation ni Nakatani kung bakit binago niya ang kanyang estilo in the early rounds. I-share din natin ang sinabi ni Naoya Inoue na meron siyang kakaibang naramdaman sa labang ito, bagay na nakaapekto sa kanyang killer instinct. Lahat ng ito sa ating post-fight analysis ng Nakatani versus Inoue. Dito lang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, narito ang ating paspasang post-fight analysis sa naging panalo ni Naoya Inoue kontra kay Junto Nakatani para ma-retain ang undisputed Super Bantamweight o Junior Featherweight Championship of the World. Ibang klase po ang atmosphere dyan sa Tokyo Dome. 55,000 fans ang nanood ng live sa nasabing laban sa Japan. The biggest fight in Japanese boxing history. At kumita rin po ang labang ito, no? In terms of pay-per-view subscriptions dyan sa Japan, ang labang Inoue versus Nakatani turned out to be the highest grossing pay-per-view event in Japan in all combat sports dyan sa Japan. So sa lahat ng mga combat sports na ginanap dyan sa Japan, ito pinakamalaking kinita sa pay-per-view, ang Nakatani versus Inoue. Did the fight live up to expectations? Yes mga kaibigan, we expected a tactical war. Sinabi na po natin sa ating pre-fight analysis, parehong may estilo, parehong magaling ang dalawang boksingero. But we anticipated na magiging maingat sila sapagkat sabi nga po natin, may one-punch knockout power ang dalawang boksingero. One mistake can be very, very costly. So naging maingat sila, particular si Naoya Inoue because he is a sucker for a southpaw o kaliweting boksingero. Now, ang crucial dito mga kaibigan ay yung naging pag-amin ni Nakatani na binago niya ang kanyang estilo in the early rounds. Sinabi po natin at ng mga eksperto na si Nakatani mas mahaba ang reach, mas matangkad at 5'8", inaasahan that he will come out jabbing. Kumbaga, doon pa lang sa early rounds, dapat si Nakatani na ang magdidictate ng tempo using his elongated, yung kanyang mahabang jab, yung kanyang powerful right jab. Yun po ang inaasahan ng marami kasi tutukuran mo yung Inoue para hindi makaporma, para kahit papano you can keep him at a safe distance. Pero naging timid, naging tentative si Nakatani in the early rounds. Ayaw niyang mag-commit doon sa kanyang right jab, left straight combinations. Naging matipid ang kanyang mga opensa. At ito'y nagbigay ng pagkakataon kay Inoue para makasundot ng mga 1-2 combinations na pumupunto sa scorecards ng mga judges. Pagdating ng round number 6, iningganyo na ng trainer ni Nakatani ang kanyang boksingero na, "Iho, kailangan magpakawala ka na ng suntok, kailangan maging aggressive ka na." In the post-fight conference, inamin ni Nakatani na binago niya ang kanyang estilo sapagkat gusto niyang sopresahin itong si Inoue. Inamin kasi ni Nakatani na magaling mag-adapt sa estilo si Inoue, magaling mag-adjust. So inisip ni Nakatani, kung ibang style ipapakita ko, manghuhula si Inoue. Hindi niya alam kung kailan ko gagamitin yung aking totoong style. But this strategy mga kaibigan ni Nakatani
to change his style to keep Inoue guessing, it backfired because he gave away the early rounds. It was not until round number 8 when Nakatani actually outlanded itong si Inoue. Now, si Inoue, mga kaibigan, controlled the fight with a heavier jab. The smaller fighter was throwing the harder jabs. Napapaatras itong si Nakatani and he cannot gain proper footing kasi si Nakatani legs wide apart, southpaw stance para he can deliver optimum power dun sa kanyang left straight. In and out ang naging laro ni Inoue sa labang ito. Sinabi natin in his last 2 fights, mga kaibigan, itong si Inoue was perfecting his leg movement, his boxing skills. Iniiwasan na niya yung kanyang ikangay pagkakamali dati na basta-basta siya pumapasok at nahuhuli siya ng mga counter left hooks. So Inoue invested well. He stuck to the game plan, mga kaibigan. Something that Nakatani did not do. Ngayon, mga kaibigan, in fairness kay Nakatani, in the second half of the fight, nang medyo masermonan siya ng kanyang trainer, medyo nag-open up na siya. Nag-open up na. In fact, sabi ko round number 8, umarangkada na si Nakatani. Round number 9, gumaganda na ang kanyang performance. In fact, there were stretches in the second half of the fight na hindi lang tinatamaan, naalog ni Nakatani itong si Inoue. Pero pag minamalas ka nga naman, mga kaibigan, sapagkat itong round number 10, kung kailan talagang itinotodo na ni Nakatani ang kanyang opensiba, inilalabas na niya yung talagang style na inaasahan ng mga fans na dapat ay ipinakita niya in the early rounds, inilalabas na niya, ay nagkaumpugan po ang dalawang boksingero at nagkaroon ng problema sa kanyang mata itong si Nakatani. There was a cut that bothered his vision. At doon nagkaroon ng pagkakataon itong si Inoue. Nakakuha pa ng rest break, kumbaga. At he was able to concentrate, target that damaged eye of Nakatani. Pagdating ng round 11, serye ng mga uppercuts, naku, lalong lumala para kay Nakatani yung mga uppercuts ni Inoue sapagkat it led to a orbital fracture. Dito, sa may kanyang baba ng kanyang mata, mukhang nagkaroon siya ng fracture, mga kaibigan, courtesy of the uppercuts of Naoya Inoue. So doon pala nakita po ninyo, talaga he was visibly bothered na. Napapatras na siya at nasasaktan na rin sapagkat hindi biro yung magkaroon ka ng orbital fracture. May cut na nga, may fracture pa yung muka. So it was a surprise that Nakatani lasted the distance. Napakaganda na estilo na pinakita ng dalawang boksingero. Alam niyo yung palitan ng suntok nila, calculated yun, talagang planado, pero grabe, ilang inches lang, naiiwasan pa rin nila ang suntok ng isa't isa. To the point na nagkangitian sila na, uy, nakita mo ba yun? Pareho tayo sa bablay, pero ang dikit-dikit natin sa isa't isa. Inoue really studied itong si Nakatani. Mismo yung mga deadly uppercuts, pailalim na suntok ni Nakatani, natatimingan ni Inoue, naiilagan niya, mga kaibigan. So yung mga 1-2 shots ni Inoue, in and out na laro niya, yung nagiging mabagal na start ni Nakatani, ito in a way ang nagresulta sa pagkakapanalo ni Inoue. Pero what if, mga kaibigan, what if hindi naputukan yung Nakatani, hindi nagkaumpugan, hindi siya naputukan at hindi nag-develop ng fracture sa kanyang muka later on? Because he was already gaining momentum. Umaarangkada na yung Nakatani. It's something that we will never find out. Ganyan po talaga ang boxing. Well-earned win for Naoya Inoue. Which brings us to the next question. Saan patungo ang kanilang karera? Sinabi ni Nakatani, most likely he will stay at 122 pounds, pero magpapagaling muna siya because it will take time to heal yung injuries na kanyang natamo. No excuses, highest respect for Inoue. Ito naman si Inoue, mga kaibigan, may pag-amin sa nasabing laban. Ang sabi niya, hindi daw niya may focus ang sarili niya na in-knockout si Nakatani. Kakaiba raw ang kanyang naramdaman. And I believe it is mutual respect. Kababayan mo yung kalaban mo. Miski naman mga Pilipino boxer natin, magkaharapan sa ibabaw ng lona, iba ang killer instinct. Kababayan mo at napakataas ng respeto ni Inoue at ni Nakatani sa isa't isa. Hindi ito katulad ng mga Meksikano. Yung mga Meksikano, mga kaibigan, you're talking Eric Morales, Marco Antonio Barrera. Pag nagharap yan dalawang yan, talagang sapakan, hindi mo akalain magkababayan. Talagang bakbakan to the max.
But in this case, there was so much respect. At the end of the round, nagta-touch glove sila. At sabi ko nga, nagkaangitian pa nga. Pareho silang gumitis eh. Parehong lumampas yung kanilang mga suntok by a few inches, mga kaibigan. Ang ganda. It was a clinical performance from Naoya Inoue. At nakita nyo po ang galing ng dalawang boksingero. Hindi naman ganun ka-damage ang reputasyon ni Nakatani. He will be able to come back. Now, Naoya Inoue has been planning a move up to featherweight of 126 pounds. Pero yung pag-akat niya, baka ma-delay. He might stay at 122 to accommodate another mega fight showdown with Bam Rodriguez ng Amerika. Si Bam Rodriguez has been ruling as champion sa super flyweight 115-pound division. Next month, aakyat po sa bantamweight of 118 pounds si Jesse Bam Rodriguez. He will fight for the WBA bantamweight title opposite Antonio Vargas. So kung mananalo si Rodriguez, si Bam Rodriguez kay Antonio Vargas, he will be WBA bantamweight champion. That's 118 pounds. 4 pounds na lang, makukuha niya yung 122 at maaaring makaharap niya si Naoya Inoue. Si Turki Alalsik ng Riyadh Boxing Season, sabi niya, he is interested to make this fight happen sometime in January 2027, which means Inoue can accommodate a defense before meeting Rodriguez. So most likely, mahuhold muna ang pag-akit ni Naoya Inoue sapagkat meron pang isang malaking laban na naghihintay sa kanya kontra kay Bam Rodriguez. Something that will be arranged already. But in between, pwede pa rin idepensa ni Inoue ang kanyang undisputed junior featherweight championship. Abay, baka naman pwedeng mapansin nila si Carl James Martin. Ang tagal ng highly ranked dyan sa WBO. Let's see. Because Inoue has time to make o squeeze in a title defense before Rodriguez. At yan po ang buod ng Boxer Shorts for today, ang ating paspasang post-fight analysis sa naging laban sa pagitan ni Inoue at ni Nakatani. Congratulations to both fighters. What a display of skill, mga kaibigan. At iba, superlative, talagang ibang klase ang skills na pinakita ng dalawang boksingero. A masterful performance from the monster who is still the undisputed junior featherweight champion of the world. At yan po ang buod ng Boxer Shorts for today. Muli maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating munting YouTube channel. Meron pa tayong aantabayan ng mga chapters sa karera ni Naoya Inoue. He is winding up his career at we'd like to see how it will turn out. Ako po si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang!